Lorna, huwag mo nang idaan sa iyak yan. Narito ang lahat ng ebidensya. Ikaw ang nagnakaw ng pondo ng gilingan. Ang boses na iyon ni Renato, ang boses na dati ay puno ng tamis ngayon, ay tila isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa pandinig ni Lorna. Sa gitna ng barangay hall sa harap ng sandaang magsasakang pawis amoy lupa, at puno ng galit nakatayo si Lorna, hapo-gulo ang buhok at hindi makapaniwala. 20 taon. 20 taon niyang pinangalagaan ang bawat butil ng palay sa gilingang luntiang butil. Siya ang utak, siya ang pagod, siya ang nagligtas sa negosyo mula sa pagkalugi. Pero sa isang iglap, ang mga papel na hawak ng kanyang asawa ay naging hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi ang sigaw ng mga tao. Ito ay ang boses ng sarili niyang anak na si Liza na may luhang dumadaloy sa pisngi at punong-puno ng pag-aalinlangan. Totoo ba, ginamit mo ba talaga ang tuition ko para sa luho mo? Sa kabilang gilid nakita ni Lorna si Bianca, ang babaeng supplier ng abono na may mapang-aping ngiti, isang ngiti ng tagumpay, habang nakakapit sa braso ni Renato. Sa sandaling iyon, natanto ni Lorna hindi lang ang pera ang nanakaw sa kanya. Nanakaw din ang kanyang pamilya, ang kanyang lupa at ang kanyang pangalan. Akala nila ay tapos na siya. Akala nila ay susuko na ang isang Lorna Villarreal dahil lang sa hiyang ibinato sa kanya sa harap ng publiko. Pero nagkakamali sila. Kung ang mga kamay ni Lorna ay natutong humawak ng magaspang na palay, matututo rin itong humawak ng katotohanang dudurog sa bawat kasinungalingan. Sapagkat sa likod ng bawat peking resibo, may isang tunay na reyna na handang bawiin ang lahat. Lorna, huwag mo nang idaan sa iyak yan. Narito ang lahat ng ebidensya. Ikaw ang nagnakaw ng pondo ng gilingan. Ang boses na iyon ni Renato ay tila kulog na gumaong sa loob ng siksikang barangay hall ng San Jose Nueva Ecija. Ramdam ni Lorna ang init ng hapon na humahalo sa malansang amoy ng pawis ng mahigit 100 magsasakang naroroon. Ngunit mas higit na nakakapaso ang mga tingin ng mga taong dati ay tinitingala siya bilang Ma'am Lorna, ang matapat na tagapamahala ng gilingang luntiang butil. Inihagis ni Renato ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng mesa. Nagkalat ang mga papel, mga resibo, vouchers at bank statements. 20 milyong piso, Lorna. 20 milyong piso ang nawawala sa kaban ng gilingan. Kaya pala laging kulang ang pambayad natin sa mga magsasaka dahil ibinubulsa mo. Nanginginig ang mga kamay ni Lorna habang pinupulot ang isang pirasong papel. Renato, anong sinasabi mo? Ako ang nag-ayos ng cash flow natin noong nakaraang buwan. Sapat ang pera natin. Alam mong hindi ko magagawa yan. Huwag ka nang magsinungaling, bulyaw muli ni Renato. Kaya pala panay ang pagpunta mo sa Maynila. May mga accounts ka palang hindi ko alam. Niloloko mo ako, niloloko mo ang pamilya natin. At higit sa lahat, ninanakawan mo ang mga kababayan nating nagpapatulo ng pawis sa bukid. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng hall. Magnanakaw dan. Sigaw ng isang magsasakang dati ay tinulungan ni Lorna nang magkasakit ang asawa nito. Kaya pala hindi kami mabayaran ng buo dahil sa luho mo. Parang binubuhusan ng kumukulong tubig si Lorna. Sa loob ng 20 taon, siya ang nagsilbing utak ng luntiang butil. Siya ang gumigising bago magmadaling araw para makipag-usap sa mga supplier. Siya ang nagtitiis sa alikabok ng palay. At siya ang nagsangla ng sariling lupaing mana sa mga magulang para lang hindi mabitay ang negosyo ng asawa. Lahat ng iyon tila nawalan ng halaga sa loob ng isang minuto. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang marinig niya ang isang hikbi mula sa likuran. Lumingon si Lorna at nakita ang kanyang 19 na taong gulang na anak na si Liza. Namumugto ang mga mata nito, hawak ang kanyang school ID. Liza, anak, hindi totoo ang mga sinasabi ng papa mo. Pagmamakaawa ni Lorna, pilit na lumalapit sa anak. Umatras si Liza. Ang tingin nito ay puno ng pagkabigo at galit. Matotoo ba? Sabi ni Papa kaya hindi pa bayad ang tuition ko para sa finals ay dahil nagamit mo ang pera sa ibang bagay. Naubos mo raw ang savings ko para sa pag-aaral ko sa Maynila. Hindi, Liza, ang tuition mo na itabi ko na yun. Pero wala sa bangko ang pera, Lorna, to. Sabat ni Renato habang inilalapit ang mukha sa asawa. Ipinakita ko na kay Liza ang bank book. 0, Lorna. Simot na simot. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang babae ang marahang lumakad papasok sa barangay hall. Si Bianca. Suot ang isang mamahaling puting dress na tila nanunuya sa madungis na anyo ni Lorna, lumapit siya kay Renato
at humawak sa braso nito. Isang haplos na hindi formal kundi may pag-aari. Renato, tama na. Baka ma-stress ka palalo. Malambing na sabi ni Bianca bago bumaling kay Lorna na may mapagkunwaring awa sa mga mata. Lorna, sana naman ay naisip mo ang mga magsasaka. Kung kailangan mo ng pera, sana nagsabi ka sa akin. Handa naman akong magpahiram para hindi mo na kinailangang magnakaw sa sarili mong asawa. Napatitig si Lorna kay Bianca. Doon niya nakita ang isang kislap sa leeg nito, isang diamond necklace na pamilyar sa kanya. Iyon ang hiyas na sabi ni Renato ay nawala sa kanilang silid noong nakaraang anibersaryo nila. Ang sakit na nararamdaman ni Lorna ay biglang napalitan ng isang matalas na pagdududa. Bianca, anong ginagawa mo rito at bakit mo suot yan ba? Mahinang tanong ni Lorna. Hindi sumagot si Bianca, sa halip ay lalong kumapit kay Renato. Si Renato naman ang sumagot para sa kanya. Si Bianca ang nagligtas sa atin ngayon, Lorna. Siya ang naglabas ng sarili niyang pera para mabayaran ang kalahati ng utang natin sa mga magsasaka ngayong hapon. Kung hindi dahil sa kanya, baka sinunog na ng mga tao ang gilingan dahil sa ginawa mo, nagpalakpakan ng ilang tao. Mabuti pa si Ma'am Bianca, may malasakit mong sigaw ng isa. Hindi na makahinga si Lorna. Nararamdaman niyang tila umiikot ang paligid. Sinubukan niyang abutin muli ang mga resibo sa mesa para suriin ang mga pirma, ngunit bago pa man niya mahawakan ang mga ito, isang malakas na tulak ang ginawa ni Renato. Nasubsob si Lorna sa semento. Narinig niya ang tawanan ng ilang tao at ang singhap ng kanyang anak. Ngunit walang lumapit para tulungan siya. Wala ka ng pwesto sa luntiang buti, Lorna. Malamig na pahayag ni Renato habang nakatayo sa tapat ng nakasubsob niyang asawa. At wala ka na ring karapatan sa pamamahay ko. Bukas na bukas din ihahain ko ang annulment. Ayaw ko ng asawang magnanakaw at manloloko. Renato, lupa ko ang kinatatayuan ng gilingan, lupa ng mga magulang ko yan. Sigaw ni Lorna habang pilit na tumatayo ang tuhod, ay may gasgas at dugo. Ngumisi si Renato, isang ngising ngayon lang nakita ni Lorna sa loob ng 20 taon. Nakalimutan mo na ba, Lorna, pinirmahan mo ang special power of attorney noong nakaraang taon? Sa ilalim ng batas ako na ang may control sa lahat. Ngayon umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga tanod palabas ng bayan na ito. Tumingin si Lorna kay Liza, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag. Ngunit tumalikod ang kanyang anak at sumunod kay Renato at Bianca palabas ng hall. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila mga martilyong pumupukpok sa puso ni Lorna. Naiwan si Lorna sa gitna ng hall mag-isa habang ang mga magsasaka ay nagsisimula na ring magalisandala ang mga mapanirang salita laban sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad na nakadikit sa malamig na semento, may naramdaman siyang isang pirasong papel na hindi napansin ni Renato. Isa itong slip ng pagtitimbang ng palay. Mabilis na binasa ni Lorna ang mga numero. Ang petsa ay noong nakaraang linggo, ang araw na sinabi ni Renato na sira ang makina at walang operasyon ang gilingan. Pero ayon sa slip, may 5 truck ng palay ang pumasok at lumabas. Ang kanyang utak na bihasa sa mga numero ay mabilis na nagkalkula. May mali. May napakalaking mali. Dahan-dahang tumayo si Lorna, pinunasan ang luha sa kanyang pisngi at hinarap ang malamig na hangin ng gabi. Akala ni Renato ay napatumba na siya. Akala ni Bianca ay nakuha na nito ang corona. Ngunit hindi nila alam ang isang mahusay na accountant ay hindi kailanman tumitigil hanggat hindi nagbabalanse ang katotohanan. Sisiguraduhin kong babayaran ninyo ang bawat butil ng hiyang ibinato ninyo sa akin. Bulong ni Lorna sa dilim. Ang ulan sa Nueva Ecija ay hindi katulad ng ulan sa Maynila. Dito ang bawat patak ay tila may kasamang bigat ng lupa, malapot at malamig. Habang naglalakad si Lorna sa gilid ng kalsada, ang kanyang suot na tsinelas ay lumubog sa putik, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang mas masakit ay ang bawat pintig ng kanyang puso na tila binibiyak ng maso. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa maliit na bag na naglalaman ng kanyang cellphone at ang piraso ng weighing slip na nakuha niya sa barangay hall. Ang dating reyna ng gilingan ay naglalakad ngayon na parang isang palaboy sa bayang 20 taon niyang pinagsilbihan. Ma'am Lorna, isang paos na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sa ilalim ng isang waiting shed, nakatayo si Choben, ang pinakamatandang driver ng truck sa gilingan. Basang-basa rin ito at may hawak na lumang jacket. Choben, anong ginagawa niyo rito? Mahinang tanong ni Lorna. Tinanggal na rin ako, ma'am.
Kanina lang pagkatapos ng gulo sa barangay, malungkot na sagot ng matanda. Sabi ni Boss Renato, hindi na raw kailangan ng mga taong panig sa inyo. Ma'am, alam naming lahat na hindi nyo magagawa yon. Kayo ang nagpapakain sa amin kapag wala kaming mautangan. Napansin ni Lorna ang panginginig ng mga kamay ni Choben. Pasensya na, Choben. Nadama pa kayo sa gulo namin. Huwag kayong humingi ng tawad, ma'am. Ang masama ay ang mga taong nasa loob ng bahay nyo ngayon. Sabi ni Choben sabay turo sa direksyon ng kanilang mansyon na hindi kalayuan sa gilingan. Nakita ko silang pumasok, ma'am, kasama yung babaeng si Bianca. Parang fiesta ang loob ng bahay. Tila may bumarang kung ano sa lalamunan ni Lorna. Kahit masakit, kailangan niyang bumalik. Hindi para makipag-ayos, kundi para kunin ang mga dokumentong alam niyang magliligtas sa kanya ang kanyang personal na logbook na nakatago sa ilalim ng sahig ng kanilang silid. Tio Ben, pwede niyo ba akong samahan? Gusto ko lang kuhanin ang gamit ko, pakiusap ni Lorna. Dumaan sila sa likurang bahagi ng mansyon sa may hardin na si Lorna mismo ang nagtanim ng mga halaman. Mula sa bintana ng kusina narinig niya ang tawanan. Isang tawang pamilyar kay Renato. Pero may kasunod itong malambing na halakhak ni Bianca. Ang sarap nitong luto mo, Bianca. Mas masarap pa sa laging niluluto ni Lorna na puro tipid, sabi ni Renato. Siyempre, honey, ang pag-ibig hindi tinitipid. At simula ngayon, wala nang magbabawal sa atin kung paano natin gagastusin ang pera ng gilingan, sagot ni Bianca. Sumilip si Lorna sa siwang ng kortina. Nakita niya si Bianca na nakaupo sa kanyang silya gamit ang kanyang paboritong tasa. At ang mas masakit, nakita niya ang kanyang anak na si Liza na pumasok sa kusina. Liza, anak, kumain ka na. Pinagluto ka ni Tita Bianca mo ng paborito mong pasta, aya ni Renato. Hindi sumagot si Liza, ngunit hindi rin ito tumanggi. Umupo ang dalaga sa tapat ni Bianca. Nakita ni Lorna ang pag-aalinlangan sa mukha ng anak, pero ang galit ay mas matindi pa rin. Salamat po, Kada. Maikling sagot ni Liza kay Bianca. Liza, huwag ka nang mag-alala tungkol sa school mo. Bukas na bukas ako mismo ang magbabayad ng tuition mo at ibibili kita ng bagong laptop, yung pinakabago, sabi ni Bianca habang hinahawakan ang kamay ni Liza. Napahawak si Lorna sa pader para hindi matumba. Ang anak niya, ang buhay niya, ay dahan-dahang binibili ng babaeng sumira sa kanyang dangal. At ang perang ipambibili, alam ni Lorna, ay ang perang galing sa pinagpaguran niya sa gilingan. Naghintay si Lorna na umakyat ang lahat sa itaas, bago siya dahan-dahang pumasok sa pinto sa likod. Kabisado niya ang bawat sulok ng bahay. Bawat gamit ay siya ang pumili. Bawat kurtina ay siya ang nagkabit. Pero ngayon pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanilang silid ni Renato. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, bumukas ito. Lumabas si Bianca suot ang isang mamahaling silk robe, ang robe na regalo ni Liza kay Lorna noong nakaraang Pasko. Oh, look who's here! Ang ex-misis na magnanakaw, pangungutya ni Bianca habang nakasandal sa pinto. Hindi siya nagulat, tila inaasahan niya ang pagdating ni Lorna. Hubarin mo yan, Bianca. Hindi mo pag-aari yan, malamig na sabi ni Lorna. Ngumisi si Bianca at hinawakan ng diamond necklace sa kanyang leeg, ang kwintas na nakita ni Lorna sa barangay hall. Ito ba o itong robe, Lorna? Tanggapin mo na ang katotohanan. Lahat ng akala mo ay sayo sa akin na ngayon. Ang gilingan ng bahay ang asawa mo. At kahit ang anak mo, mukhang mas gusto na ako kaysa sayo. Anong ginawa mo kay Renato? Bakit siya sumunod sa lahat ng gusto mo, nan? Tanong ni Lorna, pilit na pinapakalma ang sarili. Lumapit si Bianca kay Lorna, ang amoy ng kanyang pabango ay tila lason sa ilong ni Lorna. Simple lang, binigyan ko siya ng halaga. Ikaw, pinagmukha mo siyang tanga. Palaging ikaw ang magaling, ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Lalaki si Renato, Lorna. Gusto niyang maramdaman na siya ang boss. At ako, hinayaan ko siyang maging boss. Kapalit ng pirma niya sa mga papel na ikasisira mo. Kaya mo siyang ipahamak para lang makuha ang gusto mo. Hindi ko siya ipapahamak hanggat sumusunod siya sa akin. Bulong ni Bianca. Ngayon umalis ka na bago ko tawagin ang pulis. Trespassing ka na rito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang gamit ko. Git ni Lorna, wala ka ng gamit dito. Isang malakas na boses ang nanggaling sa likuran. Si Renato, ipinatapon ko na sa basurahan ang lahat ng damit mo. Wala akong gustong matirang alaala mo sa bahay na ito. Tumingin si Lorna kay Renato, ang lalaking minahal niya, sa loob ng 2 dekada.
Renato, ang lupaing ito ay mana ko sa mga magulang ko. Ang bahay na ito pinaghirapan nating dalawa. Paano mo nagagawang itapon ako na parang basura? Dahil basura ka naman talaga, Lorna, isang magnanakaw. Sigaw ni Renato pero umiwas siya ng tingin. Alam ni Lorna ang senyales na iyon, nagsisinungaling si Renato para kumbinsihin ang sarili niya. Sa sandaling iyon, lumabas si Liza mula sa kabilang kwarto. Pa, anong gulo to? Liza, anak? Tawag ni Lorna. Tumingin si Liza sa kanyang ina, pagkatapos ay sa robe na suot ni Bianca, at pagkatapos ay kay Renato. Ma, sabi ni Papa, huwag na kitang kakausapin. Sabi niya, niloko mo kaming lahat. Liza, maniwala ka sa akin. Umalis ka na, ma. Please, sabi ni Liza, bago tuluyang pumasok sa kwarto at isara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsasara ng pintong iyon, ang huling pagkakataon na naramdaman ni Lorna ang pag-asa sa loob ng bahay na iyon. Tumalikod siya nang walang pasabi. Hindi na niya kailangan ang logbook. Hindi na niya kailangan ang mga damit. Habang naglalakad palabas na daanan niya ang basurahan sa labas ng gate. Doon nakita niya ang kanyang lumang wedding album basa sa ulan at may bahid ng putik. Dinampot niya ito at niyakap ng mahigpit. Tio Ben, tara na, sabi ni Lorna sa matandang naghihintay sa kanya. Saan tayo pupunta, ma'am? Tumingin si Lorna sa madilim na kalsada. Sa malayo nakikita niya ang silo ng gilingan ang luntiang butil. Sa palengke, Tio Ben, doon sa pwesto ng dati kong kaibigan. Doon tayo magsisimula, sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon dahil ang mga numero, Tio Ben, hindi nagsisinungaling. At kapag nahanap ko ang tamang equation, sisiguraduhin kong 0 ang matitira sa kanila. Habang paalis ang truck ni Tio Ben, hindi alam ni Lorna na sa loob ng bahay binuksan ni Bianca ang drawer ni Renato at kinuha ang isang dokumento, isang notice of foreclosure. Ang bahay at ang gilingan ay nakatakda nang bawiin ng bangko sa loob ng 3 buwan dahil sa mga hindi nabayarang utang na ginawa ni Renato para kay Bianca. Ang digmaan ay hindi lang pala tungkol sa dangal. Ito ay isang karera laban sa oras bago maging abo ang lahat. Ang amoy ng tuyo, bagoong at basang semento ng palengke ang sumalubong sa umaga ni Lorna. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa loob ng pwesto ni Celia, ang dati niyang kaibigan na nagtitinda ng mga kagamitan sa kusina. Isang maliit na sulok lang ito, may tabing na lona para magsilbing tulugan, pero para kay Lorna ito ang kanyang naging kuta sa gitna ng pagkatalo. Uminom ka muna ng kape, Lorna. Pasensya ka na ganito lang ang kaya kong ibigay sa ngayon, sabi ni Celia, habang inilalapag ang isang basong kape. Sapat na ito, Celia. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa akin, sagot ni Lorna. Ang kanyang boses ay paos, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na mapula sa iyak. Sa halip may bago itong talim. Inilabas ni Lorna ang piraso ng weighing slip na nakuha niya sa barangay hall. 5 truck ng palay ang pumasok sa gilingan. Noong nakaraang linggo, noong mga araw na sinabi ni Renato na bakasyon ang mga tauhan. Sa kalkulasyon ni Lorna, ang 5 truck na iyon ay katumbas ng mahigit 800,000 piso. Celia, anong balita sa labas? Anong sinasabi ng mga tao? Tanong ni Lorna. Bumuntong hininga si Celia. Alam mo naman ang mga tao rito, Lorna. Mabilis maniwala sa nakikita. Sabi nila kaya raw hindi ka na makatingin ng diretso ay dahil totoong ibinulsa mo ang pera ng mga magsasaka. At si Bianca ayon parang santa sa paningin nila. Panay ang pamimigay ng merienda sa mga trabahador sa gilingan. Sinasabi niya na siya raw ang nag-aabono ng kulang na pondo na ninakaw mo. Nadinan ni Lorna ang pagkakahawak sa kanyang baso. Ninanakaw ko ang perang, ako mismo ang nagtrabaho, Celia, 20 taon kong hinawakan ang librong yan. Ni isang sentimo hindi ko kinuha. Alam ko, Lorna, pero ang masamang balita, narinig ko sa asawa ko na may mga taga-bangko raw na pumunta sa gilingan kahapon. May kumakalat na balita na hindi lang pala kulang ang pondo. Baon daw sa utang ang luntiang butil. Napatayo si Lorna. Anong utang? Wala kaming malaking utang sa bangko. Ang huling loan namin ay nabayaran na noong nakaraang taon. Doon nagsimulang mabuo ang isang madilim na hinala sa isip ni Lorna. Kung may utang ang gilingan, na hindi niya alam ibig sabihin, ay may mga dokumentong pinirmahan si Renato ng palihim. At dahil may special power of attorney si Renato, sa lupang mana ni Lorna, ang lupang iyon ang malamang na naging collateral. Habang nag-iisip isang matandang lalaki,
ang lumapit sa pwesto ni Celia. Si Mang Tino isang maliit na magsasaka na kilala ni Lorna dahil palaging huli itong magbayad ng utang sa abono pero laging tapat. Ma'am Lorna Tuan, totoo bang narito kayo? Tanong ni Mang Tino. Mukha itong balisa at pagod. Mang Tino, bakit po? Ano pong nangyari? Lumingon-lingon ang matanda bago inilabas ang isang gusot na resibo mula sa kanyang bulsa. Ma'am, pumunta ako sa gilingan kanina para maningil ng balanse ko sa huling ani. Pero pinalayas ako ni Boss Renato. Sabi niya, wala na raw akong perang aasahan dahil ninakaw niyo raw lahat. Mang Tino, hindi ko po. Alam ko po, ma'am, hindi ako naniniwala sa kanila. Pero tingnan niyo ito. Iniabot ni Mang Tino ang resibo. Ito ang binigay sa akin ni Ma'am Bianca noong isang linggo. Sabi niya, 40 kaban lang daw ang nakuha sa ani ko. Pero ma'am, alam ko ang bukid ko. Sigurado akong mahigit 100 kaban ang dinala ko sa truck. Mabilis na sinuri ni Lorna ang resibo. Ang pirma sa ibaba ay pirma ni Bianca bilang acting manager. Pero may isang detalye na nakita si Lorna na hindi mapapansin ng isang ordinaryong magsasaka. Ang selyo ng timbang ay hindi tumutugma sa serial number ng gilingan para sa buwan na yon. Mang Tino, 100 kaban ang binabanyo to? Tanong ni Lorna, ang puso niya ay mabilis na tumitibay. Opo ma'am, saksi ang mga kargador, pero 40 lang ang nakalista sa resibong binigay sa akin ni Ma'am Bianca. Sabi niya marami raw pong bungi at bulok kaya kinaltas. Hindi totoo yan, Mang Tino. Ang gilingan natin ay hindi nagkakaltas ng ganoon kalaki, maliban kung basa ang palay. At noong linggong iyon, mainit ang sikat ng araw, paliwanag ni Lorna. Doon unti-unting luminaw ang lahat kay Lorna, ang Rice Ghost Scheme. Binabawasan ni Bianca ang nakatala na timbang ng mga magsasaka sa papel, pero ang aktwal na dami ng bigas na nilalabas ng gilingan ay buo. Ang sobrang 60 kaban mula kay Mang Tino at marahil mula sa iba pang daan-daang magsasaka ay ibinebenta ni Bianca ng off the books. Ang perang kinikita rito ay hindi pumapasok sa kaban ng gilingan, kundi diretso sa bulsa ni Bianca, habang si Renato ay ginagamit na panakip butas sa pamamagitan ng paggawa ng mga peking utang. Mang Tino, itago niyo ang resibong ito. Huwag na huwag niyo itong iwawala. Mahigpit na bilin ni Lorna. Bakit po ma'am, may pag-asa pa po ba akong mabayaran? Tumingin ng diretso si Lorna kay Mang Tino. Hindi lang kayo mababayaran, Mang Tino. Ibabalik natin ang lahat ng ninakaw nila sa inyo. Pero kailangan ko ng tulong nyo. Kailangan ko pang makahanap ng ibang magsasaka na katulad nyo ang karanasan. Marami kami ma'am. Halos lahat ng kasama ko sa kooperatiba nagrereklamo na maliit ang bayad ni Boss Renato nitong huling ani. Eksaktong pagkatapos magsalita ni Mang Tino, dumaan sa harap ng palengke ang bagong sasakyan ni Renato, isang makintab na SUV na puti. Sa loob nakita ni Lorna si Bianca na tila reynang nakaupo sa passenger seat, habang si Renato ay masayang nagmamaneho. Ang sasakyang iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon perang galing sa mga butil ng palay na ninakaw sa mga taong katulad ni Mang Tino. Naramdaman ni Lorna ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi lang asawa ang nawala sa kanya. Ang gilingang itinayo niya ay ginagawa ng pugad ng magnanakaw. Celia, tawag ni Lorna sa kaibigan matapos umalis ni Mang Tino. Ano yun, Lorna? Kailangan kong makapasok sa loob ng office sa gilingan. Kailangan ko ang master ledger. Doon lang natin mapapatunayan ang lahat. Baliw ka na ba nakabantay ang mga tauhan ni Renato doon? At balita ko naglagay na sila ng CCTV, babala ni Celia. Ngumiti ng mapait si Lorna. Alam ko. Pero may isang bagay na nakalimutan si Renato. Ako ang nag-install ng system ng gilingang iyon. At may isang backdoor sa server na ako lang ang nakakaalam. Kinuha ni Lorna ang kanyang lumang laptop mula sa bag. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng lungkot ngayon, ay puno na ng determinasyon ng isang accountant na handang makipagdigma. Renato, Bianca, akala nyo ay naitago nyo na ang lahat sa mga peking resibo ni bulong ni Lorna habang binubuksan ang screen. Pero ang mga butil ng katotohanan, gaano man kaliit, ay palaging nakakahanap ng paraan para lumabas. Habang nagtitipa si Lorna, isang notification ang lumabas sa kanyang screen. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Nang buksan niya ang attachment, nanlamig ang buong katawan ni Lorna. Hindi lang pala gilingan at lupa ang nakasangla. Ang bawat sentimo ng insurance policy na inilaan niya para sa kinabukasan ni Liza ay nagamit na rin ni Renato
bilang pambayad sa credit card debt ni Bianca. Liza, pabulong na sambit ni Lorna ang luha ay muling nagbabadya. Kailangan kitang iligtas sa kanila. Sa labas nagsimulang dumilim ang langit. Ang labanan ay hindi na lang para sa dangal ni Lorna, kundi para sa huling butil ng kinabukasan ng kanyang anak. Sa ilalim ng andap-andap na bumbilya sa maliit na pwesto ni Celia, tanging ang tunog ng mabilis na pagtitipa sa keyboard ng laptop ang maririnig. Ang paligid ay tahimik na sarado na ang karamihan sa mga pwesto sa palengke at tanging ang paminsan-minsang tahol ng aso sa labas ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Pinunasan ni Lorna ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata kahit pagod at namumula ay nananatiling nakatitig sa screen. Gamit ang backdoor access na ginawa niya noon bilang security measure sa accounting software ng luntiang butil dahan-dahan niyang pinapasok ang server ng gilingan. Sige na pumasok ka, bulong ni Lorna. Isang pamilyar na interface ang bumukas. Ang master ledger. Ngunit sa halip na ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga entries na iniwan niya noon, isang kaguluhan ng mga numero ang sumalubong sa kanya. May mga voided transactions na aabot sa milyon at mga miscellaneous expenses na walang kaukulang paliwanag. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Lorna ay ang paulit-ulit na pangalan ng isang kumpanya, BAV Agri-Trading. BAV, pag-uulit ni Lorna. Mabilis siyang naghanap sa database ng mga suppliers. Ayon sa record ang BAV Agri-Trading, ang pangunahing supplier ng mga sako at abono ng gilingan sa nakalipas na 6 na buwan. Mahigit 5 milyong piso na ang naibayad dito. Ngunit sa loob ng 20 taon ni Lorna sa industriya, ngayon lang niya narinig ang pangalang iyon. Binuksan niya ang isa sa mga digital invoices ng BAV. Ang address nito ay sa isang bayan sa kabilang lalawigan. Gamit ang kanyang phone, mabilis niyang hinanap ang address sa map. Isang bakanteng lote, gulat na sambit ni Lorna. Hindi lang pala Rice Ghost ang laro ni Bianca. Gumawa rin siya ng isang ghost company. Dito pumasok ang galing ni Lorna bilang accountant. Kinuha niya ang isang lumang notebook at nagsimulang mag-audit sa ilalim ng malamlam na liwanag. Sa bawat 500,000 pisong ibinabayad ng gilingan sa BAV para sa empty sacks, wala namang kaukulang entry ng pagtanggap ng materyales sa warehouse logbook. Ibig sabihin naglalabas ng pera ang gilingan para sa mga gamit na hindi naman dumarating. Ang pera, hindi ito nawala dahil sa pagkakamali. Sinadya itong ilabas, pagsusuri ni Lorna. Nanginginig ang kanyang kamay nang makita niya ang digital signature na nag-aproba sa lahat ng mga bayad na iyon. Hindi ito pirma ni Bianca, pirma ito ni Renato. Renato, bakit hikbi ni Lorna? Alam mong panlilin lang ito pero pinirmahan mo pa rin. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, nakita ni Lorna ang isang entry na may petsang tumatama sa araw na nawala ang kanyang diamond necklace. Isang withdrawal na nagkakahalaga ng 200,000 piso ang itinala bilang machine repair. Ngunit sa machine maintenance log nakalagay na general cleaning lang ang ginawa at libre pa ito dahil sa warranty. Ang perang pambili ng kwintas ni Bianca ay kinuha mismo sa pondo na dapat ay pambayad sa kuryente ng gilingan. Napakawalang hiya nyo. Bulong ni Lorna, ang galit ay muling nag-aalab. Habang tinitipid ko ang baon ni Liza, habang nagtitiyaga ako sa lumang damit para lang makatipid ang pamilya, winawaldas nyo ang pinaghirapan ko sa mga luho nyo. Biglang narinig ni Lorna ang mahinang yabag sa labas ng lona ni Celia. Mabilis niyang isinara ang laptop at pinatay ang ilaw. Nanatili siyang hindi gumagalaw, pigil ang hininga. Isang anino ang dumaan sa harap ng pwesto. Isang lalaking naka-jacket at may takip ang muka. Huminto ito sandali, tila may hinahanap bago nagpatuloy sa paglalakad. Lorna, gising ka pa, bulong ni Celia mula sa kabilang bahagi ng pwesto. Celia, may tao sa labas kita. Sagot ni Lorna. Sumilip si Celia. Wala na, baka tanod lang yun or yung mga kargador na maagang gumigising. Bakit, may nahanap ka ba? Iniharap ni Lorna ang kanyang notebook na puno ng mga kalkulasyon. Celia, hindi lang ako ang biktima rito. Ang buong gilingan ay pinapatay nila. Sa loob ng 6 na buwan, mahigit 5 milyon ang nanakaw ni Bianca gamit ang isang peking kumpanya. At ang masakit, si Renato ang nag-aaproba ng lahat. 5 milyon! Nanlaki ang mga mata ni Celia. Diyos mio, Lorna, pwede silang mabulok sa kulungan yan. Iyon ang balak ko, Celia. Pero kailangan ko ng pisikal na kopya ng mga invoices na ito. Ang digital records ay madaling burahin o baguhin
Kapag nalaman nilang nakakapasok ako paliwanag ni Lorna, kailangan kong makuha ang mga orihinal na resibo na nasa filing cabinet sa loob ng opisina ni Renato. Delikado yan, Lorna. Alam mong may CCTV na doon, babala ni Celia. May 1 oras sa madaling araw bago mag-umpisa ang paggiling na pinapatay nila ang main breaker para sa maintenance ng generator. Iyon ang window ko, sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi mo iisiping galing sa isang babaeng kamakailan lang ay itinaboy at hinuya. Bago matapos ang gabi, isang huling dokumento ang binuksan ni Lorna. Isang lihim na application para sa change of ownership ng Luntiang Butil. Ayon sa dokumento, inililipat ni Renato ang 50% ng shares ng gilingan sa isang silent partner. Nang makita ni Lorna ang pangalan ng silent partner, parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito si Bianca. Ito ay ang karibal na gilingan sa kabilang bayan, ang kumpanyang matagal nang gustong pabagsakin ang Luntiang Butil. Ipinagpalit mo ang legacy ng mga magulang ko sa kalaban, Renato. Galit na bulong ni Lorna. Hindi lang pala kabit ang pinapasok mo sa buhay natin kundi ang anay na sisira sa lahat. Dito natanto ni Lorna ang tunay na laro plano ni Bianca na ubusin ang pondo ng gilingan, ibagsak ang halaga nito at pagkatapos ay ibenta ang mga shares sa kalaban para sa isang malaking kickback. At pagkatapos ay iiwan niya si Renato na nakabaon sa utang at kaso. Akala mo ikaw ang Reyna Bianca, sabi ni Lorna habang itinatago ang laptop. Pero nakalimutan mong ako ang nagbilang ng bawat butil sa gilingang ito bago mo pa nalaman kung paano humawak ng resibo. Ang cliffhanger ng gabi ay dumating nang makatanggap si Lorna ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Napatingin si Lorna sa paligid. Ang kadiliman ng palengke ay tila naging isang bitag. Sa malayo nakita niya ang isang pares ng headlights ng sasakyan na dahan-dahang tumitigil sa harap ng entrance. Isang puting SUV. Ang sasakyan ni Renato. Mabilis na pinatay ni Celia ang ilaw sa pwesto. Sa gitna ng kadiliman, hawak ni Lorna ng mahigpit ang kanyang bag habang naririnig ang mabibigat na yabag ng mga lalaking bumaba mula sa puting SUV. Siguraduhin niyo lang na narito siya, boses yon ni Renato malamig at walang kaunting habag. Huwag niyong hahayaang makapagsalita pa siya sa mga tao rito. Sa tulong ni Celia, dumaan si Lorna sa makipot na eskinita sa likod ng palengke, isang daanan na puro tambak ng kahoy at lumang basurahan. Natanging mga lumang tindero lang ang nakakaalam. Habang naglalakad sa gitna ng dilim at amoy luma na daanan, nararamdaman ni Lorna ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 20 taon ng kanyang buhay ay pinatutugis na siya ngayon na parang isang kriminal. Paglabas sa kabilang kalsada, nandoon na si Choben, nakatabi ang kanyang luma at maingay na tricycle. Ma'am Lorna, sakay na po, bilis. Walang pag-aalinlangang sumakay si Lorna. Habang mabilis na tumatakbo ang tricycle malayo sa palengke, napatingin si Lorna sa likod. Nakita niya ang mga ilaw ng SUV na naghahanap sa kadiliman, ngunit lumingon ang tricycle patungo sa looban ng Sitio Kawayan, ang komunidad kung saan nakatira ang karamihan sa mga kargador at driver ng gilingan. Ibinaba ni Choben si Lorna sa isang maliit na bahay na gawa sa pawid at lumang yero. Sa labas nakaupo ang ilang lalaki mga kargador na tinanggal din ni Renato sa gilingan kamakailan. Ang kani-kanilang mga mukha ay bakas ang pagod at pag-aalala. Ma'am Lorna, gulat na bati ni June, isa sa mga pinakamasipag na kargador. Bakit po kayo narito sa ganitong oras? Bago pa makasagot si Lorna, narinig niya ang iyak ng isang bata mula sa loob ng bahay ni John. Isang iyak na puno ng sakit at panghihina. Anong nangyayari sa loob, June? Tanong ni Lorna. Bumuntong hininga si June at napayuko. Ang anak ko po, ma'am, 4 na taong gulang pa lang. Tumaas ng husto ang lagnat simula kagabi. Sabi sa center kailangan daw dalhin sa ospital sa bayan para masuri kung dengue, pero wala na po akong pera. Tinanggal po ako ni Boss Renato noong isang araw nang magtanong ako kung bakit kulang ang sweldo ko. Tumingin si Lorna sa mga kargador. Lahat sila ay nakayuko, walang maipahiram na pera. Dahil lahat sila ay nahaharap sa gutom, matapos silang palitan ni Bianca ng mga bagong tauhan mula sa kabilang bayan. Walang hesitation na binuksan ni Lorna ang kanyang bag. Kinuha niya ang natitirang 3,000 piso sa kanyang wallet, ang huling perang natitira sa kanya para sa pagkain at pamasahe. Ito, June, kunin mo ito. Inabot ni Lorna ang pera sa nagtatakang kargador. Dalhin mo agad ang anak mo sa klinik sa bayan.
isakay mo sa tricycle ni Choben. Ma'am, hindi po naiiyak na tanggi ni June. Nabalitaan po namin ang nangyari sa inyo. Kayo po ang mas nangangailangan ng perang ito ngayon. Wala na po kayong bahay. Hinawakan ni Lorna ang magaspang na kamay ng kargador. Mas mahalaga ang buhay ng anak mo, June. Ang pera kikitain pa natin yan. Pero ang bata hindi na mapapalitan kapag nawala. Sige na lumakad na kayo. Napatingin ang lahat ng kargador kay Lorna. Sa kabila ng sarili niyang dusa, sa kabila ng pagiging palaboy, at walang kasiguraduhan sa bukas, ang kapakanan pa rin ng iba, ang inisip ng babaeng itinapon ng sarili nitong pamilya. Isang matinding pakiramdam ng utang na loob at respeto ang umapaw sa puso ng mga tauhan. Pagkaalis ni June at ng kanyang anak patungong klinik, nagtipon ang mga natitirang kargador sa paligid ni Lorna. Naglabas sila ng isang plastik na bangko para maupuan niya at binigyan siya ng mainit na tubig at biskwit. Ma'am Lorna, panimula ng isang kargador na nagngangalang Badong. Napakasama ng ginawa sa inyo ni Boss Renato at ng babaeng yun. Hindi po kami naniwala kahit kailan sa mga pinalabas nilang balita sa barangay. Salamat, Badong, mahinang sagot ni Lorna. Pero kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan kong mapatunayan na ang mga nawalang pera sa gilingan ay hindi ko kinuha, kundi itinatago nila gamit ang mga peking resibo. Nagtitinginan ang mga kargador. Si Choben na kararating lang mula sa paghatid sa klinik ay lumapit at naupo sa tabi ni Lorna. Ma'am Lorna, may kailangan po kayong malaman, sabi ni Choben na may mabigat na boses. Hindi lang po si Bianca ang may gawa ng mga anomalya sa gilingan. Kumunot ang noo ni Lorna. Anong ibig mong sabihin, Choben? Noong isang buwan po, kwento ng matanda. Inutusan ako ni Boss Renato na magbiyahe ng 2 truck ng pinakamagandang kalidad ng bigas, papunta sa bodega sa Bulacan. Naka-off po ang GPS ng truck ayon sa utos niya. Nang humingi ako ng delivery receipt, pinalayas ako sa opisina. Ipinatong ni Choben ang kanyang kamay sa mesa. At hindi lang yun, ma'am. Narinig ko mismo sa loob ng opisina. Sinabi ni Boss Renato kay Bianca na huwag mag-alala dahil pirmi niyang pipirmahan ang mga gawa-gawang resibo para daw kapag nagkabukuhan sa inyo babagsak ang lahat ng sisi dahil kayo ang opisyal na accountant. Parang may malamig na saksak na tumagos sa puso ni Lorna. Ito ang katotohanang mas masakit pa sa pambubugbog o pambabastos. Si Renato ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya. Noong kabataan nila ay hindi lang basta nalinlang ni Bianca. Si Renato mismo ang aktibong nagplano na gawin siyang fall guy para sa lahat ng kanilang pagnanakaw. Ipinagpalit niya ako at ginawa pa akong tumalaga sa kasalanan niya, bulong ni Lorna, habang ang mga mata ay unti-unting nawawalan ng luha at pinapalitan ng matigas na bakal na determinasyon. Tumayo si Badong. Ma'am Lorna, sabihin niyo lang po kung anong kailangan niyong gawin. Nakahanda po kaming mga kargador na tumulong sa inyo. Utang namin sa inyo ang buhay ng mga pamilya namin noong mga panahong walang-wala kami. Tumingin si Lorna sa bawat mukha ng mga taong nasa harap niya. Mga simpleng manggagawa, amoy pawis pero may tapat na puso. Sila ang tunay na pamilya na binuo niya sa loob ng 20 taon, hindi ang lalaking nagsuot sa kanya ng singsing. Bukas ng gabi. Sabi ni Lorna, ang boses ay maautoridad at malinaw, kukunin natin ang mga orihinal na dokumento sa opisina ng gilingan. At ipapakita natin sa buong bayan kung sino ang tunay na magnanakaw. Ang sikat ng araw sa Nueva Ecija, noong umagang iyon, ay tila mas matalim kaysa sa karaniwan. Hindi pa man natatapos ang almusal ni na Lorna sa Sitio Kawayan, isang malakas na busina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng komunidad. Huminto ang puting SUV ni Renato sa tapat ng dampa ni Choben, kasunod ang isang patrol car ng mga barangay tanod at 2 malalaking lalaki na nakasuot ng barong mga abogado. Lalong kumulo ang dugo ni Lorna nang makitang bumaba si Bianca mula sa sasakyan. Suot ang isang mamahaling sunglasses at payong na hawak pa ng isang tauhan. Si Renato naman ay bumaba na may hawak na makapal na folder. Lorna, alam kong narito ka, lumabas ka riyan, bunuhma. Bulyaw ni Renato. Dahan-dahang lumabas si Lorna mula sa bahay ni Choben. Sa likuran niya, unti-unting nagtipon ang mga kargador at driver, hawak ang kanilang mga itak, at pala hindi para manakit, kundi para magsilbing pader na poprotekta sa kanilang Ma'am Lorna. Ano pang kailangan mo, Renato? Hindi ka pa ba kontento na itinapon mo ako sa kalsada? Malamig na tanong ni Lorna. Huminga ng malalim si Renato, pilit na nagpapakitang gilas sa harap ng kanyang mga abogado.
Narito ako para ayusin ang lahat ng legal. Lorna, pirmahan mo na ang mga dokumentong ito. Isang affidavit of admission at ang mga papel para sa annulment. Inilapag ni Renato ang folder sa ibabaw ng isang lumang mesa sa labas. Kung aaminin mo sa papel na ito, na ikaw ang nagnakaw ng pera at magkukusa kang umalis sa bayang ito nang habang buhay hindi na kita kakasuhan, papayagan kitang mabuhay ng malaya. Pero kung hindi ano, hamon ni Lorna. Sumingit si Bianca, itinataas ang kanyang boses para marinig ng mga kapitbahay. Kung hindi, Lorna, ipapademolis namin ang gilingan at ibebenta ang lupang ito sa kumpanya sa kabilang lalawigan. At dahil ikaw ang accountant, lahat ng utang ng luntiang butil ay sayo ipapako ng bangko, mabubulok ka sa kulungan. Napatingin si Lorna sa paligid. Ang lupang kinatatayuan ng gilingan ay ang lupaing ipinamana sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Doon siya lumaki, doon siya nangarap. Ang makitang ginagamit ito ni Renato bilang panakot ay tila isang sampal sa alaala ng kanyang mga magulang. Renato, alam mong hindi mo pwedeng ibenta ang lupang ito nang wala ang pirma ko, sabi ni Lorna. Ngumisi si Renato at itinaas ang isang dokumento. Nakalimutan mo na ba ang special power of attorney na ibinigay mo sa akin noong nakaraang taon para sa loan? Nakasaad doon na may karapatan akong magdesisyon sa lahat ng ari-arian mo kapag nagkaroon ng financial crisis ang pamilya. At ayon sa audit ni Bianca, nasa crisis tayo dahil sa'yo. Peking audit yan, sigaw ni Chuben mula sa likuran. Manahimik ka, matanda, wala kang alam sa negosyo, baling ni Renato sa driver. Muling humarap si Renato kay Lorna, ang kanyang boses ay tila ahas na bumubulong. Isipin mo ang anak natin, Lorna, si Liza. Gusto mo ba siyang makitang bumibisita sa'yo sa likod ng rehas? Gusto mo bang lumaki siyang may nanay na kriminal? Pirmahan mo na ito at bibigyan kita ng 50,000 piso para makapagsimula ka sa malayo. Isipin mo na lang na ito ay bayad sa 20 taon mo, 50,000 para sa 20 taon ng pagsisilbi, pagmamahal at pagpapatakbo ng negosyo. 50,000 para sa kanyang dangal. Dahan-dahang lumapit si Lorna sa mesa. Kinuha niya ang ballpen at ang makapal na folder. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Bianca. Inakala ng dalawa na ang takot ay sapat na para pasukuin ang isang babaeng wala nang matuluyan. Tiningnan ni Lorna ang bawat pahina. Ang bawat salita roon ay isang kasinungalingan, mga salitang nagsasabing siya ay isang masamang asawa, isang magnanakaw, at isang irresponsableng ina. Biglang narinig ni Lorna ang boses ng kanyang ama sa kanyang isipan. Lorna, ang lupa at ang pangalan ay hindi ibinibenta. Ipinaglalaban yan hanggang sa huling hininga. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Lorna ang mga papel at hinati ito sa gitna. Rip! Lorna, anong ginagawa mo? Sigaw ni Renato ng lalaki ang mga mata. Hindi tumigil si Lorna. Pinunit-punit niya ang mga dokumento hanggang sa maging maliliit na piraso at isinabog ito sa hangin, tila mga butil ng palay na itinatapon sa dumi. Ang mga puting papel ay lumipad sa mukha ni Renato at Bianca. Ang dangal ko, Renato, ay hindi mo kayang bilhin kahit ang lahat ng bigas sa mundo. Ang boses ni Lorna ay malakas, matatag at punong-puno ng awtoridad. Hindi ko pipirmahan ang kasinungalingang ito at hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang lupang ito para lang pambayad sa luho ng kabit mo. Magbabayad ka rito, Lorna, ipapatawag ko ang pulis ngayon din. Galit na sabi ni Renato, nanginginig ang buong katawan sa hiya sa harap ng mga kargador. Sige, tawagin mo ang pulis, ha? Hamon ni Lorna, lumalapit ng husto kay Renato hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Dahil kapag dumating sila, sisiguraduhin kong bitbit ko na ang ebidensya ng BAV Agri-Trading. Alam ko ang tungkol sa ghost company niyo, Renato. Alam ko kung paano niyo nililimas ang pera ng gilingan. Nakita ni Lorna ang biglang pagpumutla ng mukha ni Renato. Lumingon ito kay Bianca na bigla ring natigilan. Anong BAV? Nauutal na tanong ni Renato. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ang mga resibo ng peking sako at abono. Ang mga transfer sa accounts ni Bianca, nakasave na ang lahat ng iyon sa cloud. Pagsisinungaling ni Lorna para lalong takutin ang dalawa, kahit ang totoo ay kailangan pa niyang makuha ang mga pisikal na kopya. Kaya sige, ituloy mo ang pagbenta sa lupa ko. Pero sisiguraduhin kong bago mo mahawakan ang pera na sa loob ka na ng kulungan kasama ang reyna mo. Renato, huwag kang maniwala sa kanya. Nagbabluff lang yan. Sigaw ni Bianca, bagaman bakas na rin ang takot sa kanyang boses. Subukan niyo ako, malamig na sabi ni Lorna. Umalis na kayo sa sitio Kawayan.
dahil ang lupang ito ay para sa mga taong marangal, hindi para sa mga ganid na katulad nyo. Sa utos ni Badong nagsimulang magsipol at sumigaw ang mga kargador. Alis-alis mga magnanakaw. Wala nang nagawa si Renato kundi ang bumalik sa sasakyan hila-hila si Bianca na nagmumura pa rin. Habang humaharurot ang SUV palayo, naiwan ang alikabok sa hangin. Nakahinga ng maluwag si Lorna ngunit alam niyang ito na ang huling babala. Nagdeklara na siya ng giyera. Ma'am Lorna, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Tioben iniaabot ang isang basong tubig. Ayos lang ako, Tioben, sabi ni Lorna, habang pinagmamasdan ang mga punit na papel sa lupa. Pero alam kong gagawa sila ng paraan para makuha ang laptop ko o ang kahit anong ebidensya. Kailangan nating kumilos mamayang gabi. Ngayon na ang oras para pasukin ang opisina. Ngunit bago pa man makasagot ang mga tauhan, tumunog ang cellphone ni Lorna. Isang text mula kay Liza ang kanyang anak. Manahanap ni Papa ang tinatago mong logbook sa ilalim ng sahig. Susunugin daw niya lahat mamayang gabi sa gilingan. Please ma, huwag ka nang lumaban, baka mapahamak ka lang. Nanlamig ang buong katawan ni Lorna. Ang logbook na yon ang tanging pisikal na ebidensya na hindi madaling mabura. Hindi nila susunugin yun, bulong ni Lorna. Gagamitin nila yon para bitagin ako. Ang peak ng kabanata ay nagtapos sa desisyon ni Lorna, papasok siya sa gilingan ng mag-isa sa kabila ng panganib bago pa maging abo ang kanyang huling alas. Ang gabi sa Nueva Ecija ay binalot ng isang biglaang bagyo. Ang malakas na ulan ay tila nakikiramay sa bigat ng kalooban ni Lorna, ngunit para sa kanya ito ang pinakamagandang tabing para sa kanyang plano. Sa ilalim ng madilim na langit ang silo ng luntiang butil ay tila isang dambuhalang nagbabantay sa gitna ng mga palayan. Sigurado po ba kayo, Ma'am Lorna? Bulong ni Badong, habang maingat nilang binabagtas ang pilapil patungo sa likurang bahagi ng gilingan. Kasama nila si Tioben at 2 pang kargador, lahat sila ay nakasuot ng madidilim na jacket at may dalang mga flashlight na binalot ng plastic. Kailangan nating makuha ang logbook bago nila ito masunog, Badong. Sagot ni Lorna, ang boses ay matatag sa kabila ng lamig. At hindi lang yun, kailangan ko ang mga original na kopya ng BAV Agri-Trading invoices. Kapag nakuha natin yun, wala na silang kawala. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na gate na ginagamit para sa pagtatapon ng mga ipa o balat ng palay. Alam ni Lorna na ang bahaging ito ay madalas iwasan ng mga bagong guard dahil sa sobrang dumi at amoy. Ngunit ito ang tanging lagusan na hindi sakop ng mga bagong CCTV na ipinalagay ni Bianca. Sa tulong ng master key na palaging itinatago ni Lorna sa loob ng kanyang medalyon, dahan-dahan silang nakapasok. Ang tunog ng ulan sa bubong na yero ang naging pananggalang nila sa anumang ingay na magagawa nila sa loob. Pagpasok sa bodega, nadama ni Lorna ang hapdi sa kanyang puso. Ang bodega na dati ay puno ng maayos na tumpok ng sako ng bigas, ay ngayon ay magulo. May mga sako na butas at nagkakalat ang butil sa sahig, isang senyales ng kawalan ng disiplina sa ilalim ng bagong pamamahala ni Bianca. Ma'am, doon muna kami sa kuryente. Hihintayin namin ang hudyat nyo para patayin ang main breaker kung sakaling kailanganin, bulong ni Tioben. Tumango si Lorna at mabilis na naglakad patungo sa opisina sa ikalawang palapag. Bawat baitang ng hagdan ay tila nagbabalik ng alaala ng 20 taon niyang pag-akyat panaog doon. Nang marating niya ang pinto ng opisina ni Renato, laking gulat niya nang makitang hindi ito nakakunse. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob hindi si Renato ang nahanap niya, si Bianca. Nakatayo ang babae sa tapat ng bukas na vault, may hawak na makapal na bundle ng pera at mga dokumento. Hindi siya nakapansin sa pagpasok ni Lorna dahil abala siya sa paglalagay ng mga gamit sa loob ng isang malaking duffel bag. Magnanakaw ka talaga kahit sa sarili mong kakampi, malamig na sabi ni Lorna. Napatalon sa gulat si Bianca at mabilis na hinarap si Lorna. Lorna, paano ka nakapasok dito? Bahay ko ito, Bianca. Nakalimutan mo na ba? Lumapit si Lorna, ang kanyang tingin ay nakapako sa duffel bag. Anong ginagawa mo? Bakit mo nililimas ang pera sa vault? At nasaan si Renato? Tumawa ng mapait si Bianca, ang kanyang maskara ng pagiging malambing ay tuluyan ng natanggal. Si Renato ayun tulog na tulog sa bahay niyo. Masyado siyang naniwala na ang logbook mo ang kailangan niyang bantayan. Hindi niya alam habang binabantayan niya ang basura mong notebook, kinukuha ko na ang lahat ng likidong asset ng gilingang ito. Ipinagpalit niya ako sa isang ahas na katulad mo at ngayon ay tutuklawin mo rin siya,
sabi ni Lorna. Negosyo lang ito, Lorna, kutyang sagot ni Bianca. Bukas ng umaga wala na ako rito. Iiwan ko kay Renato ang lahat ng utang, ang mga kaso ng ghost company at itong gilingan mong malapit ng mabulok. Siya ang pipirma sa huling shipment ng luwama mamayang madaling araw. At kapag sumabog ang balita, siya ang mapupunta sa kulungan, hindi ako. Doon nakuha ni Lorna ang kanyang reveal. Hindi lang pala siya ang biktima. Biktima rin ang asawa niyang naging mangmang sa pag-ibig. Hindi ko hahayaang mangyari yun, sabi ni Lorna sabay hablot sa duffel bag. Nagpuno ng galit ang mukha ni Bianca. Bitawan mo yan, matandang accountant. Wala ka ng kapangyarihan dito. Nagpuno ng kaguluhan sa loob ng opisina. Nagpambuno ang dalawang babae para sa bag. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nahulog ang isang folder mula sa vault, ang orihinal na kontrata ng BAV Agri-Trading. Agad itong dinampot ni Lorna. Ito na ang kailangan ko. Ngunit bago pa man makakilos si Lorna, bumukas ang pinto ng opisina. Doon nakatayo si Renato basang-basa sa ulan, may hawak na baril at ang logbook ni Lorna. Lorna, Bianca, gulat at litong tanong ni Renato. Anong ginagawa niyo rito, Bianca? Bakit may bag ka ng pera? Renato, buti dumating ka. Mabilis na pag-arte ni Bianca biglang nagpalit ng tono at nagkunwaring umiiyak. Si Lorna pinilit niyang buksan ang vault, ninanakawan niya tayo. Sinubukan ko siyang pigilan pero sinaktan niya ako. Tumingin si Renato kay Lorna pagkatapos ay sa vault at pagkatapos ay sa bag na hawak ni Bianca. Ang kanyang kamay na may hawak na baril ay nanginginig. Ang logbook ni Lorna ay nalaglag sa sahig. Lorna, totoo ba? Tanong ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng sakit at kalituhan. Renato, tingnan mo ang hawak niya, turo ni Lorna kay Bianca. Tingnan mo ang mga pasaporte at tiket sa loob ng bag na yan. Iwan ka niya, Renato. Ginamit ka lang niya para limasin ang lahat bago bumagsak ang gilingan. Huwag kang maniwala sa kanya, honey. Nagsisinungaling siya, sigaw ni Bianca. Sa sandaling iyon, ang cliffhanger ay bumasag sa katahimikan. Isang malakas na putok ang narinig mula sa labas, hindi mula sa baril kundi mula sa main breaker ng gilingan. Biglang nagdilim ang buong paligid. Tio Ben, ngayon na, sigaw ni Lorna sa kadiliman. Narinig ang mga yabag ng maraming tao na papaakyat sa opisina. Sa gitna ng dilim, isang boses, ang naging malinaw ang boses ni Liza. Pahuwag, alam ko na ang totoo. Ang kabanata ay nagtapos sa anino ng 3 tao sa loob ng madilim na opisina, habang ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa katotohanang handa ng sumabog. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na opisina ay ang bawat iglap ng kidlat mula sa labas na nagbibigay ng nakapangingilabot na silo sa bawat anino. Ang baril sa kamay ni Renato ay nananatiling nakatutok, ngunit hindi na kay Lorna, kundi sa pagitan ng 2 babaeng kapwa naging bahagi ng kanyang buhay. Paibaba mo ang baril na yan. Pumasok si Liza, kasunod si Tio Ben na may hawak na malakas na flashlight. Ang liwanag ay tumama ng diretso sa mukha ni Renato, na bakas ang matinding pagod, at kay Bianca na pilit itinatago ang duffel bag sa likod ng kanyang mamahaling dress. Liza, anak, bakit ka narito? Delikado rito, lumabas ka, utal na sabi ni Renato. Hindi ako aalis pa. Hindi hanggat hindi mo naririnig ang totoo. Sigaw ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hapis. Narinig ko kayo kanina sa bahay bago ka umalis. Narinig ko si Tita Bianca na may kausap sa phone. Sinasabi niya sa kung sinong attorney na pirma na lang ng alalaking uto-uto na ang tinutukoy ay ikaw ang kailangan niya para tuluyan ng mailipat ang titulo ng lupa ni Mama sa kumpanya sa kabilang lalawigan. Parang binuhusan ng yelo si Renato. Unti-unti niyang ibinaba ang baril. Ano, Bianca? Anong sinasabi ni Liza? Nagsisinungaling ang batang yan. Galit lang siya sa akin dahil ako ang pinili mo. Sigaw ni Bianca, ngunit ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa pinto, naghahanap ng pagkakataong makatakas. Hindi lang yun, Padja. Patuloy ni Liza lumalapit sa kanyang ama kahit delikado. Nakita ko rin ang mga sulat sa ilalim ng unan ni Tita Bianca. May karelasyon siyang iba pa. Isang lalaking nagngangalang Victor. Ang perang ninanakaw niya rito sa gilingan ipinapadala niya sa lalaking yun para pambayad sa kasino. Mamatay tao ka, Liza, sinisiraan mo ako. Akmang susugurin ni Bianca si Liza, ngunit mabilis na humarang si Lorna. Huwag mong hahawakan ang anak ko, Bianca. Ang boses ni Lorna ay parang latay ng latigo. Tapos na ang palabas mo. Nandito na ang mga orihinal na resibo ng BAV Agri-Trading. At narito rin ang master ledger na naitago ko.
Dinampot ni Lorna ang logbook na nalaglag sa sahig at iniharap ito kay Renato. Renato, tingnan mo ito. Ang logbook na balak mong sunugin. Ito ang naglalaman ng lahat ng transaksyong ako mismo ang gumawa. Kung ihahambing mo ito sa mga papel na pinapipirmahan sa iyo ni Bianca, makikita mo ang malaking pagkakaiba. Binubura niya ang mga benta natin para palabasing nalulugi tayo, habang ang totoo kinukuha niya ang pera para sa sarili niyang luho at sa lalaki niya. Napaupo si Renato sa isang lumang silya. Ang baril ay tuluyan ng nalaglag sa sahig. Tumingin siya kay Bianca, ang babaeng akala niya ay nagbigay sa kanya ng halaga na hindi niya naramdaman kay Lorna. Bianca, totoo ba? Mahinang tanong ni Renato. Ginamit mo lang ako. Pinagmukha mo akong tanga para lang makuha ang lupa ni Lorna. Hindi na sumagot si Bianca. Sa halip, mabilis niyang hinablot ang duffel bag at tinangkang tumakbo palabas ng opisina. Pero bago pa siya makalabas, hinarang na siya ni Badong at ng iba pang mga kargador sa may pintuan. Wala ka nang matatakbuhan, Ma'am Bianca, sabi ni Badong na may matigas na mukha. Nakalock na ang lahat ng gate ng gilingan at ang mga tanod papunta na rito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Liza kay Lorna at niyakap ang ina ng mahigpit. Sorry, patawarin niyo po ako. Naging bulag ako. Akala ko ikaw ang masama. Hinaplos ni Lorna ang buhok ng anak ang luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Ayos lang, anak. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo. Tumingin si Lorna kay Renato. Ang lalaking dati ay tinitingala niya ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nawala ng direksyon. Ang hiya na nararamdaman ni Renato ay sapat na para hindi niya makayang tumingin ng diretso kay Lorna. Lorna, patawarin mo ako, hikbi ni Renato na kayuko at hawak ang kanyang ulo. Nabulag ako. Akala ko hindi mo na ako kailangan dahil masyado kang magaling. Sinamantala ni Bianca ang kahinaan ko. Malamig ang tingin ni Lorna. Ang kahinaan mo, Renato, ay hindi excuse para wasakin mo ang dangal ko at ang kinabukasan ng anak mo. Ang patawad ay madaling sabihin, pero ang pinsalang ginawa mo sa amin ni Liza at sa mga magsasakang umasa sa atin ay hindi mababayaran ng isang salita. Kinuha ni Lorna ang duffel bag mula kay Bianca na ngayon ay hawak na ng mga kargador. Binuksan niya ito at tumambad ang milyon-milyong piso na balak itakas ng kabit. Ito ang perang dapat ay pambayad sa tuition ni Liza. Ito ang perang pambayad sa mga magsasaka. At ito ang kinuha ni Lorna, ang diamond necklace mula sa leeg ni Bianca ay ang hiyas na dapat ay alaala ng ating pamilya. Ibalik mo sa akin yan, akin yan. Sigaw ni Bianca nagpupumigla sa hawak ng mga kargador. Wala kang pag-aari rito, Bianca. Mula sa kwintas na ito hanggang sa huling butil ng palay na tinapakan mo lahat, yan ay galing sa pawis at dangal ng mga Villarreal, sabi ni Lorna ng may matibay na paninindigan. Maya-maya pa dumating na ang mga barangay tanod kasama ang ilang pulis. Isinakay si Bianca sa patrol car habang si Renato ay naiwang nakaupo sa dilim mag-isa at tinalikuran ng lahat. Ngunit ang cliffhanger ng kabanatang ito ay hindi ang pag-aresto kay Bianca. Habang palabas sina Lorna at Liza, sa gilingan lumapit si Choben na may dalang isang sulat na natagpuan niya sa loob ng duffel bag ni Bianca. Isang dokumentong hindi pa nabubuksan ni Lorna. Ma'am Lorna, mukhang may isa pa pong plano si Bianca na hindi natuloy, sabi ni Choben. Binasa ni Lorna ang sulat sa ilalim ng headlight ng truck. Ang sulat ay galing sa isang sheriff's office. Notice of immediate foreclosure, ang luntsang butil at ang lupang kinatatayuan nito ay nakatakdang hatakin ng bangko sa loob ng 48 oras dahil sa default ng loan na nagkakahalaga ng 10 milyong peso. Nanlamig si Lorna. Ibig sabihin kahit nahuli si Bianca, mawawala pa rin ang lahat sa kanila sa loob ng 2 araw. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang sa isang karera laban sa oras. Liza, Choben, kailangang magising ang buong barangay. Sabi ni Lorna, ang kanyang boses ay muling naging palaban. Dahil kung kailangang bilhin natin ang sarili nating buhay, gagawin natin. Ang sikat ng araw matapos ang bagyo ay hindi nagdala ng init kundi isang malamig na katotohanan na dagan-dagan sa balikat ni Lorna. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng luntiang butil, pinagmamasdan ng karatula ng Notice of Foreclosure na idinikit ng sheriff kaninang madaling araw. 48 oras. Iyon na lang ang natitirang oras bago tuluyang bawiin ng bangko ang lupang minana niya sa kanyang mga magulang. 10 milyon mahinang sabi ni Liza sa tabi niya.
Saan tayo kukuha ng ganoon kalaking pera sa loob ng 2 araw? Ang perang nakuha sa duffel bag ni Bianca ay kinuha ng mga pulis bilang ebidensya. Hindi sumagot si Lorna. Tumingin siya sa dulo ng kalsada at nakita ang isang itim na luxury sedan na dahan-dahang humihinto sa tapat nila. Bumaba ang isang lalaking may katandaan na nakasuot ng mamahaling barong at may hawak na baston. Si Don Severino ang may-ari ng Golden Grain Mill, ang pinakamalaking karibal nila sa lalawigan. Magandang umaga, Lorna Pa. Bati ng matanda na may mapanuyang ngiti. Nabalitaan ko ang nangyari. Sayang naman ang luntiang butil. 20 taon nyo ring pinangalagaan pero sa isang iglap, magiging pag-aari na ng bangko o marahil ng kumpanya ko. Anong ginagawa niyo rito, Don Severino? Malamig na tanong ni Lorna. Narito ako para mag-alok ng tulong, tumawa ang matanda. Bibilhin ko ang lupa mo sa halagang 12 milyon. Mababayaran mo ang bangko, may matitira pa sa inyong 2 milyon para makapagsimula sa Maynila. Isang pirma mo lang, tapos na ang problema mo. Hindi ibinebenta ang lupang ito, git ni Lorna. Lorna, huwag kang maging emosyonal, payo ni Don Severino. Alam nating lahat na si Bianca ay tauhan ko. Siya ang pinadala ko para ubusin ang pondo niyo mula sa loob. At nagtagumpay siya. Ngayong bagsak na kayo, bakit mo papatatagalin ang paghihirap mo? Nanlamig ang buong katawan ni Lorna. Hindi lang pala si Bianca ang kalaban. Ang lahat ay bahagi ng isang malaking planong ubusin ang kabuhayan niya. Umalis na kayo rito, sabi ni Lorna, ang kanyang boses ay tila bakal. Dahil sa loob ng 48 oras, sisiguraduhin kong hindi lang ang gilingan ang ililigtas ko. Sisiguraduhin kong babagsak din ang kumpanya nyo. Nang makaalis si Don Severino, lumingon si Lorna kay Tio Ben at sa mga kargador na nakikinig sa paligid. Tio Ben, tawagin mo ang lahat ng magsasaka na biktima ni Bianca. Badong, tawagin mo ang kooperatiba sa kabilang barangay. May huling ani tayong gagawin, utos ni Lorna. Ma'am, anong balita nyo? Wala na tayong puhunan para bumili ng palay, kamot ulong, sabi ni Badong. Hindi tayo bibili ng palay, sabi ni Lorna. Hihilingin natin sa mga magsasaka na ipagkatiwala sa atin ang kanilang huling ani para sa taong ito. Gilingin natin ibenta natin ng direkta sa Maynila at ang kikitain ay gagamitin nating pambayad sa bangko. Gagawin nating hop tax sa cooperative ang luntiang butil. Pero ma'am, papayag ba sila galit ang mga tao sa atin dahil kay Renato? Pag-aalinlangan ni Liza. Kakausapin ko sila, isa-isa. Sa loob ng sumunod na 24 oras, walang tulog si Lorna. Sa ilalim ng tirik na araw, nilakad niya ang bawat pilapil, pumasok sa bawat bahay kubo at hinarap ang bawat galit at pagdududa ng mga magsasaka. Mga kasama, sabi ni Lorna sa harap ng isang grupo ng mga magsasaka sa San Jose. Alam kong ninakawan kayo ng asawa ko at ni Bianca, pero kung hahayaan nating makuha ni Don Severino ang gilingan, mas lalo tayong mawawalan. Siya ang nagpabagsak sa atin para dakwin monopolize ang presyo ng bigas. Kapag siya na ang may-ari, wala na kayong boses. Bakit kami maniniwala sa'yo, Lorna? Pareho lang kayo ng asawa mo, sigaw ng isang magsasaka. Dahil ako katulad nyo ay nawalan din ng lahat, buong katapatang sagot ni Lorna. Ito ang logbook ko. Nakatala rito ang bawat sentimong dapat ay sa inyo. Ipinapangako ko kapag naisalba natin ang gilingan kayo na ang magiging bahagi ng may-ari. Hindi na kayo mga tauhan lang. Kayo na ang luntiang butil. Doon naganap ang isang milagro ng pagkakaisa. Dahil sa 20 taong utang na loob at integridad ni Lorna, bago dumating si Bianca, isa-isang naglabas ng sako ng palay ang mga magsasaka. Isang sako mula rito, 10 sako mula roon. Nagsimulang umugong muli ang makina ng gilingan sa gitna ng gabi. Ang mga kargador ay nagtrabaho ng walang bayad, ang mga driver ay nagbiyahe patungong Maynila kahit kulang sa krudo. Ngunit habang abala ang lahat, isang anino ang gumagapang sa likod ng bodega. Si Renato. Nakita ni Lorna ang kanyang asawa na may hawak na galon ng gasolina. Mukha itong desperado, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hiya. Renato, huwag, sigaw ni Lorna. Ayoko nang makitang nagtagumpay ka, Lorna. Kung hindi magiging akin ang gilingang ito, wala ring makikinabang. Sigaw ni Renato, akmang sisindihan ng gasolina sa gilid ng mga sako ng bigas. Renato, isipin mo si Liza. Isipin mo ang mga taong umaasa rito. Pagmamakaawa ni Lorna, dahan-dahang lumalapit. Wala na akong pakialam. Sinira mo ang buhay ko. Ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ikaw ang sumira sa sarili mo, Renato. Pero may pagkakataon ka pang itama ito. Sabi ni Lorna, ang boses ay puno ng pait at awa.
Ibigay mo sa akin ang lighter na yan. Sa sandaling iyon ang cliffhanger ay hindi ang apoy. Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig. Ngunit hindi lang pulis ang dumating. Isang truck ng bangko at ang sheriff ang pumarada sa harap. Mrs. Villarreal, tapos na ang 48 oras, sabi ng sheriff. Nasaan ang pambayad nyo? Tumingin si Lorna kay Renato pagkatapos ay sa sheriff at sa huli ay sa malayo kung saan nakikita niya ang papalapit na truck ni Choben mula sa Maynila, dala ang bayad para sa huling ani. Ang tanong ay, sapat ba ang kinita nila? O tuluyan ng lalamunin ng apoy at utang ang huling pag-asa ng luntiang butil? Ang tunog ng sirena ng pulis ay humahalo sa ingay ng malakas na ulan at ang dagundong ng makina ng gilingan. Sa tapat ng opisina nakatayo ang sheriff, bit-bit ang foreclosure order. Sa likod niya ay si Don Severino nakasandal sa kanyang mamahaling sasakyan, may hawak na tila isang itim na bitre na naghihintay ng kanyang bangkay. Mrs. Villarreal, 9:00 na ng umaga. Wala na kayong oras, malamig na sabi ng sheriff. Kailangan nyo nang lisanin ang property na ito. Sandali lang, sheriff, sigaw ni Lorna. Lumingon siya sa kalsada. Sa dulo ng putikan, nakita niya ang truck ni Choben na mabilis na humaharurot tumatalsik ang putik sa bawat gulong. Huminto ang truck sa tapat nila. Bumaba si Choben na may dalang isang malaking duffel bag, hindi ang bag ni Bianca, kundi isang bag na puno ng maliliit na bundle ng pera. Ma'am Lorna, narito na ang bayad mula sa mga supplier sa Maynila. Kinulang tayo ng tulog, pero nakuha natin ang pinakamataas na presyo para sa huling ani. Sigaw ni Choben hapong-hapo, pero may ngiti sa mga mata. Mabilis na binuksan ni Lorna ang bag sa harap ng sheriff. Narito ang 7.5 milyong piso, sheriff. Iyan ang kita mula sa huling 2 araw na paggiling. 7.5 lang, tumawa ng malakas si Don Severino mula sa likuran. 10 milyon ang utang mo, Lorna. Kulang ka pa ng 2.5 milyon. Sheriff, ituloy ang foreclosure. Akin na ang lupaing ito. Nanlamig si Lorna. Tumingin siya sa bag. Tama si Don Severino. Sa kabila ng lahat ng pagod ng mga magsasaka, kulang pa rin sila. Ngunit bago pa makakilos ang sheriff, isang hindi inaasahang boses ang narinig mula sa kumpol ng mga magsasaka sa paligid. Narito ang ambag ko, sigaw ni Mang Tino. Inilapag niya ang isang maliit na lata ng biskwit sa ibabaw ng mesa. Sa loob ay mga barya at lukot na 20 pesos. Iyan ang ipon ko para sa pambili ng kalabaw. Pero mas kailangan ito ng gilingan. Narito rin ang sa akin. Sigaw ni June ang kargador na tinulungan ni Lorna. Ito ang natira sa binigay niyong pera para sa anak ko. Kulang man pero galing ito sa puso. Isa-isang lumapit ang mga magsasaka kargador. At kahit ang mga tindera sa palengke. Mga alahas na lumamanga alkansyang kawayan. At mga lukot-lukot na pera ang inilapag sa harap ng sheriff. Ang bawat sentimo ay tila isang butil ng palay na nagbubuo ng isang malaking kaban. Ano to, isang charity event? Pangungutya ni Don Severino, bagaman bakas na ang kaba sa kanyang boses. Doon lumapit si Liza, ang anak ni Lorna. May hawak siyang isang maliit na asul na passbook. At ito po ang savings ko para sa pag-aaral, ma. Sabi niyo ang kinabukasan ko ang pinakamahalaga. Pero ang kinabukasan ko ay nandito sa lupang ito kasama niyo. Binilang ng sheriff ang lahat ng pondo sa gitna ng katahimikan. Matapos ang ilang minutong tila habang buhay, tumingin ang sheriff kay Don Severino, pagkatapos ay kay Lorna. Eksaktong 10 milyon at 200,000 piso, Mrs. Villarreal. Bayad na ang utang ng luntiang butil. Isang malakas na hiyawan ng tagumpay ang sumabog sa gilingan, nagyakapan ang mga magsasaka habang si Lorna ay napaluhod sa lupa, umiiyak sa sobrang pasasalamat. Ngunit ang ligaya ay naputol nang muling sumigaw si Renato mula sa loob ng bodega. Hindi ako papayag na magtagumpay kayo. Nakaawang ang pinto ng bodega. Nakita ng lahat si Renato na may hawak na sindidong lighter na katayo sa ibabaw ng mga sako ng bigas na basa na ng gasolina. Ang amoy ng gas ay kumalat sa hangin. Renato, bitawan mo yan, sigaw ni Lorna pilit na tumatakbo patungo sa asawa. Niloko niyo ako, pinagmukha niyo akong basura. Tila nabaliw na si Renato. Kung mawawala rin lang sa akin ang lahat, mas mabuting maging abo na lang tayong lahat. Pahuwag! Sigaw ni Liza na pilit ding pumapasok. Mahal ka namin pa. Pero kailangan mong itama ang mga mali mo. Tumingin si Renato kay Liza. Nakita niya ang takot at pagmamahal sa mga mata ng kanyang anak. Tumingin siya sa mga magsasaka, ang mga taong dati niyang pinagsilbihan. Bago siya nabulag ng ganid at ng maling pag-ibig kay Bianca.
Renato'y mahinang sabi ni Lorna dahan-dahang lumalapit. Ang gilingang ito, hindi na ito sa akin, hindi na rin ito sa'yo. Pag-aari na ito ng mga taong narito. Sila ang nagligtas sa atin. Gusto mo ba talagang maging mamatay tao sa harap ng anak mo? Nanginginig ang kamay ni Renato. Ang apoy sa lighter ay tila sumasayaw sa tapat ng kanyang mga mata. Sa isang huling sandali ng pagdadalawang isip, lumingon siya kay Don Severino na nakatayo sa labas tila naghihintay lang na matapos ang lahat. Siya! Turo ni Renato kay Don Severino. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos kay Bianca. Sa galit ni Renato, sa halip na ang mga sako ng bigas ang sunugin, itinapon niya ang lighter patungo sa direksyon ng SUV ni Don Severino. Ang gasolina sa kanyang kamay ay kumalat at mabilis na nagliyab ang gilid ng sasakyan ng matanda. Ang sasakyan ko, ang sasakyan ko. Sigaw ni Don Severino habang nagkakagulo ang kanyang mga tauhan. Mabilis na sinunggaban ni Badong at ng mga kargador si Renato at kinuha ang baril nito. Ang pulis naman ay mabilis na rumesponde para apulahin ang maliit na apoy at arestuhin si Renato. Habang kinakaladkad si Renato patungo sa patrol car, huminto siya sa harap ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit kundi tanging isang malalim na kawalan. Lorna Punkot. Patawad ko. Bulong niya bago isara ang pinto ng sasakyan. Tumingin si Lorna kay Don Severino na ngayon ay hinihingal sa galit habang tinitingnan ang kanyang nasirang sasakyan. Don Severino, sabi ni Lorna, ang boses ay puno ng dignidad. Ang luwa niyo ay hindi tumubo sa lupang ito. Bukas lahat ng ebidensya ng pakikipagsabuatan niyo kay Bianca ay isusumite ko sa NBI. Hindi niyo lang kinalaban ang isang asawa, kinalaban niyo ang buong komunidad ng San Jose. Umalis si Don Severino na may buntong hininga ng pagkatalo. Naiwan si Lorna sa gitna ng kanyang mga tauhan at mga magsasaka. Ang luntiang butil ay ligtas na. Pero habang nakatingin siya sa papalayong patrol car, alam ni Lorna na ang tunay na tagumpay ay hindi ang perang nabayaran, kundi ang kalayaang nahanap niya mula sa mga tanikalang 20 taon niyang dinala. Ang cliffhanger, sa gitna ng pagdiriwang isang abogado ang lumapit kay Lorna. Mrs. Villarreal, may isang huling dokumento po kayong kailangang pirmahan. Ang paglipat ng titulo ng gilingan sa pangalan ng kooperatiba. Ngunit may isang kondisyon ang bangko bago nila tuluyang bitawan ang kaso laban sa ari-arian nyo. Ano yun? Tanong ni Lorna. Kailangan nyo pong magpasya. Itutuloy nyo ba ang demanda laban kay Renato? O hahayaan nyo siyang makalaya kapalit ng kanyang tuluyang pag-alis sa probinsyang ito? Napatingin si Lorna kay Liza. Ang desisyon ay wala sa mga numero kundi sa kanyang puso. Ang amoy ng luma at malamig na semento sa loob ng munisipyo ay tila nanunuot sa buto ni Lorna habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa detention cell. Kasama niya si Liza na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Wala nang ulan, wala nang bagyo, tanging ang malinis na sikat ng araw na tumatama sa mga rehas ang makikita. Sa dulo ng selda nakita niya si Renato. Wala na ang mapagmataas na asawa. Wala na ang lalaking sumigaw sa kanya sa barangay hall. Nakaupo ito sa isang sulok na kayuko. At ang suot na barong ay gusot-gusot na. At may bahid ng uling. Renato, ma! Tawag ni Lorna. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Renato. Nang makita niya si Lorna at si Liza, mabilis siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Lorna, Liza, anak, hikbi ni Renato. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Nabulag ako. Nabulag ako ni Bianca. Pinangakuan niya ako ng buhay na hindi ko kailangang magtrabaho, na ako ang magiging hari. Pero sinira niya ako. Hindi ka sinira ni Bianca, Renato. Malamig na tugon ni Lorna. Binigay niya lang sa'yo ang salamin para makita mo kung gaano kakaganid at kahina. Ikaw ang pumili na saktan kami. Ikaw ang pumili na ipagpalit ang 20 taon para sa isang ilusyon. Lorna, please, bawiin mo ang demanda. Pagmamakaawa ni Renato pilit na inaabot ang kamay ni Lorna sa pagitan ng mga rehas. Ayaw kong mabulok dito. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao, ang hiya na idudulot nito sa pamilya natin. Ngumiti ng mapait si Lorna. Ang hiya, Renato, ay matagal mo nang ibinato sa akin sa harap ng buong San Jose. Noong pinalayas mo ako sa sarili kong lupa, noong pinagbintangan mo akong magnanakaw sa harap ng anak mo, doon pa lang pinatay mo na ang pamilyang sinasabi mo. Tumingin si Liza sa kanyang ama. Ang kanyang boses ay matatag, kahit may pait. Pamahal kita dahil tatay kita. Pero hindi ko kayang sikmurain ang ginawa mo kay mama.
Muntik mo nang sunugin ang lahat, hindi lang ang gilingan, kundi pati ang mga pangarap ng mga taong nagtitiwala sa atin. Kailangan mong pagbayaran yon. Nabitawan ni Renato ang rehas at napaupo sa sahig. Sa kabilang selda narinig ang isang pamilyar na tili. Bitawan niyo ako, hindi niyo ba alam kung sino ako? Si Bianca. Ang kanyang mamahaling dress ay punit na ang kanyang makeup ay kalat sa mukha at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Kasama niya ang isang pulis na pilit siyang pinapakalma. Mrs. Villarreal, tawag ng pulis kay Lorna. Nais naming ipaalam na hindi na itutuloy ni Don Severino ang pagpiyansa kay Bianca. Sa halip, naghain din siya ng demanda laban sa kanya para sa pagnanakaw ng pondo sa Golden Grain Mill. Mukhang tinalikuran na siya ng kanyang amo. Tumingin si Lorna kay Bianca. Wala siyang naramdamang galit, tanging isang malalim na awa para sa isang babaeng akala ay makukuha ang lahat sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang reyna ng mga resibo at pagkumakada at baning bulong ni Lorna. Ngayon ang tanging resibong hawak mo ay ang warrant of arrest para sa estafa at qualified theft. Bagay sa'yo ang kulay ng rehas, Bianca. Kapares ng kulay ng puso mo. Mamatay ka rin, Lorna. Akala mo ba panalo ka na? Sigaw ni Bianca bago siya kaladkarin ng mga pulis patungo sa mas malaking pasilidad. Matapos ang pagbisita, lumabas si Lorna at Liza sa munisipyo. Doon ay naghihintay ang kanilang abogado. Mrs. Villarreal, ano ang desisyon niyo tungkol kay Renato? Tanong ng abogado. Kung itutuloy niyo ang arson at falsification of documents, maaring makulong siya ng 10 hanggang 15 taon. Huminga ng malalim si Lorna. Tumingin siya sa malayo sa silo ng luntiang butil na ngayon ay muling nag-uumpisa ang operasyon. Itutuloy ko ang demanda para sa kasong kriminal laban sa gilingan, sabi ni Lorna. Kailangang managot ang sinumang nagtangkang sumira sa kabuhayan ng mga magsasaka. Pero, lumingon siya kay Liza. Hindi ko na itutuloy ang kaso ng concubinage at adultery. Ayaw ko nang madagdagan pa ang dumi sa pangalan ng anak ko. Ang hustisya para sa gilingan ay sapat na para sa akin. Salamat, ma, bulong ni Liza, niyayakap ang ina. Pagbalik nila sa luntiang butil, isang malaking handaan ang naghihintay. Hindi ito fiesta kundi isang pagtitipon ng pasasalamat. Ang lahat ng magsasaka, kargador at tindera ay nandoon. Inilabas ni Lorna ang huling dokumento, ang pagpirma ng paglilipat ng titulo. Sa araw na ito, pahayag ni Lorna sa harap ng lahat. Ang luntiang butil ay hindi na pag-aari ng isang Villarreal. Ito ay opisyal na ng Luntiang Butil Farmers Cooperative. Bawat isa sa inyo ay may co-fund share. Bawat butil na lalabas dito ay para sa inyong lahat. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa gitna ng katuwaan, lumapit si Tio Ben at inabutan si Lorna ng isang maliit na box. Ma'am Lorna, nahanap po ito ni Badong sa loob ng vault ni Bianca bago siya nakuha ng mga pulis. Binuksan ni Lorna ang box. Ang kanyang diamond necklace. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Tiningnan ni Lorna ang kwintas. Kumikinang ito sa ilalim ng araw, tila sumisimbolo sa kanyang dangal na muling nabawi. Ngunit sa halip na isuot ito, ibinigay niya ito kay Liza. Isuot mo ito, anak, sabi ni Lorna. Ito ay paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ganda ng bato, kundi sa tibay ng prinsipyo na hindi kayang bayaran ng kahit sino. Habang pinagmamasdan ni Lorna ang gilingang muling nabuhay, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng 20 taon. Ang karma ay hindi lang para sa mga masasama. Ito rin ay ang pag-aani ng kabutihan para sa mga nanatiling tapat sa gitna ng unos. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa San Jose, Nueva Ecija ay muling napuno ng bango ng bagong aning palay. Ang gintong kulay ng mga bukid ay tila isang malawak na karagatan na sumasayaw sa ilalim ng dapit hapon. Sa gitna ng tanawing ito, ang Luntiang Butil Farmers Cooperative ay abalang-abala. Hindi na ito ang tahimik at malungkot na gilingan noong nakaraang taon. Ngayon ito ang sentro ng buhay at pag-asa ng buong komunidad. Nakatayo si Lorna sa balkonahe ng bagong gawang opisina ng kooperatiba. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blusa. Maayos ang buhok at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng pagod at takot. Sa halip, mayroon itong ningning ng isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga. Mahanda na po ang financial report para sa 3rd quarter, boses yon ni Liza. Lumapit ang dalaga na ngayon ay isa ng ganap na accountant matapos pumasa sa board exam.
Suot ni Liza ang diamond necklace na ibinigay ng kanyang ina, hindi bilang simbolo ng luho, kundi bilang paalala ng kanilang katatagan. Salamat anak. Kamusta ang dibidendo ng mga magsasaka? Tanong ni Lorna habang tinitingnan ang mga numero sa tablet ni Liza. Nakamit natin ang target ma. Lahat sila ay makakatanggap ng bonus bago ang Pasko. At si Mang Tino nakabili na siya ng 2 bagong kalabaw at nakapagpaayos ng bahay, nakangiting sagot ni Liza. Ngumiti si Lorna at hinaplos ang pisngi ng anak. Iyan ang tunay na balanse ng mga numero, Liza. Kapag ang kita ay nararamdaman ng bawat pamilyang nagtanim. Habang nag-uusap ang mag-ina, isang luma at kalawanging tricycle ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaki, si Renato. Kalalabas lang niya ng kulungan matapos ang 1 taon dahil sa good behavior at dahil na rin sa hindi pagtuloy ni Lorna sa ilang mabibigat na kaso. Mukha siyang matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang balat ay sunog sa araw at ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Tumayo siya sa tapat ng gate, nakatingin sa makintab na karatula ng kooperatiba. Ma, si Papa, bulong ni Liza, ang kanyang boses ay may halong lungkot at pait. Dahan-dahang bumaba si Lorna mula sa opisina at hinarap ang lalaking dati ay naging mundo niya. Hindi siya lumabas ng gate. Nanatili siyang nasa loob sa panig ng tagumpay at dangal. Lorna, mahinang tawag ni Renato. Narito ako para humingi sana ng trabaho. Kahit kargador lang. Wala nang tumatanggap sa akin sa ibang bayan dahil sa record ko. Tiningnan ni Lorna si Renato. Nakita niya ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang hapdi. Wala na rin siyang naramdamang galit. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang pusong tuluyan ng naghilom. Ang kooperatibang ito, Renato, ay pinapatakbo ng mga taong may integridad. Sabi ni Lorna, ang boses ay matatag at malinaw. Ang bawat kargador dito ay may co-fan share dahil pinagkatiwalaan nila ako nung panahong wala akong kahit ano. Hindi ko pwedeng ibigay ang posisyon nila sa isang taong sumira sa tiwalang yun. Lorna, please. Kahit anong trabaho lang, nagugutom na ako ang pagmamakaawa ni Renato. Renato, binigyan kita ng pagkakataon noong hinayaan kong makuha mo ang kalayaan mo nang mas maaga, paalala ni Lorna. Iyan ang huling utang na loob na ibinigay ko sa iyo bilang ama ni Liza. Ngayon ang buhay mo ay nasa kamay mo na. Gaya ng ginawa ko nung itinapon mo ako sa putikan, kailangan mong matutong bumangon ng mag-isa. Patawad, Lorna. Patawad sa lahat. Umiiyak na sabi ni Renato bago tuluyang tumalikod at maglakad palayo, hila-hila ang kanyang maliit na bag ng gamit. Pinanood ni Lorna ang pag-alis ni Renato hanggang sa maging maliit na tuldok na lamang ito sa gitna ng kalsada. Alam niyang ito na ang huling pahina ng kanilang kwento. Pagpasok niya sa loob ng gilingan, sinalubong siya ni Nacho Benbadong at iba pang mga magsasaka. May hawak silang isang maliit na cake at isang plate. Para sa aming reyna ng gilingan, sabi ni Choben na may halong biro pero puno ng respeto. Tumawa si Lorna, isang tawang malaya at totoo. Salamat sa inyong lahat. Pero tandaan niyo, walang reyna rito. Lahat tayo ay magsasaka. Lahat tayo ay may-ari. Nang sumapit ang gabi, umupo si Lorna sa kanyang veranda, tinitingnan ang bituin sa langit. Naalala niya ang gabi ng bagyo, ang gabi ng silsil sa barangay hall, at ang lahat ng luhang ibinuhos niya. Lahat ng iyon ay nagsilbing pataba sa lupang kanyang tinatamnan ngayon. Hindi lang siya nakaligtas. Hindi lang siya nanalo. Siya ay muling nabuo. Ang luntiang butil ay hindi na lang tungkol sa bigas. Ito ay tungkol sa isang babaeng napatunayan na ang pinakamagandang ani ay ang dignidad na muling nabawi mula sa mga kamay ng pagtataksil. Tapos na ang pagbibilang ng sakit, bulong ni Lorna sa hangin habang pinagmamasdan ang tahimik na bukid. Ngayon, ang bawat segundo ay para na sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Lorna Villarreal ay hindi na ang asawang ipinagpalit. Siya na ang nag-iisang reyna ng kanyang sariling kapalaran.